ang ginawa ang Marcos administration, kundi sunugin ang bayan. Ganyan ang estado ng ating bayan ngayon. Akmang-akma din na nandito tayo sa Liwasang Bonifacio at kaharap ko ang ama ng Philippine Revolution na si Ka Andres Bonifacio, at ako'y magsusumbong sa kanya. Ka Andres, pagtungtong ni Marcos sa Malacanang, imbis na asikasuhin yung kanyang pangakong 20 pesos na kilo ng bigas, ang inunang pinaggastusan, pagandahin ang buong Malacanang. Pinagtiisan ni Pangulong Duterte tirhan yan sapagkat pwede namang tirhan. Ngunit ang Pangulo, sosyal at ang asawa New Yorker, inuna nilang pagandahin ang buong Malacanang. Akala ko doon lang magtatapos yung kanilang edifice complex. Pero dinagdagan pa. Lingid sa kaalaman nating lahat, nagpapatayo pala sila ng exhibition center dyan sa Cultural Center of the Philippines Complex sa halaga ng 18 billion pesos. Exhibition isang kailangan. Isang exhibition center sa tabi ng dalawang exhibition centers na nandyan na ngayon. Mga exhibitionist talaga yan. Akala ba natin dito nagtatapos? Hindi! At gusto kong tandaan ninyo yung halaga ng edipisyo na yan na 18 billion. Sa Clark Air Base, malapit sa Clark International Airport, Si Mike, wala nakapag... magtatayo sila Si Mike, yan ng isang stadium na puno, handa para sa isang concert ni Taylor Swift. Sa halagang nakakagimbal na 32 billion. Yaman naman yung pamilya na yan. O ngayon, tumigil na muna tayo dyan kasi hanggang 5 minuto lang ako eh. Idagdag nyo yung 32 billion doon sa 18 billion. Ilan yun? 50 billion. Anak ng tinapa, meron pala silang 50 billion para sa mga ganong klaseng karangyaan. Bakit wala silang pera sa pagtustos para magkaroon ng food security ang ating bayan? Bakit nila pagkagastusan ang istruktura na walang kwenta, samantalang ang kailangan natin pababain ang presyo ng bigas at mga ibang mga bilihin? Humihingi ng pondo ang Department of Agriculture para pambili ng mga machineries, ng mga post-harvest facilities. Ano ang sagot? Walang pera. Walang pera, pero may pera para sa karangyaan. Kaya Ka Andres, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Pero ang sa akin lang, Pangulong Marcos, kung hindi mo kayang pababain ang presyo ng mga bilihin, ikaw na lang ang bumaba. Tama yan! Parang yung pare, parang hindi talaga sa akin. Parang kinachamba. Sana marinig ng Pangulo yung ating mga hinahing. At sana patuloy din kayong mag-ingay hanggat hindi niya tayo pinapansin. Try again. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes! Maraming salamat. Isipin mo itong pambansa mong bus kasi mayroon ka pinag-iaman. Modernization! Nasaan ang modernization? Lahat ng bus natin dito
Diba? Sa ibang bansa, ang mas pinahalagahan. Hindi sinalaula. Ganun ako ka-emosyon. Bakit? Mamamatay na halos lahat ng empleyado namin, hindi nababayaran. Nag-retire. Sino matutuwa dyan? Walang pakialam ang gobyerno. Gusto pandurungin ito. Yang diuwan mo yung CB4 na yung putang na yan. Ha? Ayaw kong murahin. Ginagago lang tayo dyan. Balik ako sa bus transport. Ang bus transport dapat magkaroon na ng ngipin. Mayroong DO 118-12 na dapat magkaroon ng basic rate lahat ang mga driver at kumplito ng benepisyo. Anong ginawa nito mga hinayupak na ito? Nasunod ba? Ibig sabihin DO 118-12 2012 nandiyan na ng batas na yan. May mga abogado pala dito, hindi pa pala yung batas. Department order lang yan. Pero may ngipin din yan. Bakit yan DO 174? Department order lang yan eh. Bakit hinaras yung manggagawa? Diba? Ilan ngayon sa mga bus company? Ikotin ninyo, nandito lahat ng mga vlogger. Tanungin ninyo, ikaw ba mayroon kang basic rate? Ikaw ba nabigyan ng 13-month pay? Ikaw ba na mayroon kang SS pag-ibig PhilHealth? At sagot ka sa'yo, mayroon kaming SS na kinaltas, mayroon kaming pag-ibig, mayroon kaming PhilHealth. Ang problema, hindi hinulog ng employer. Nakakatuwa yung gobyerno, ano? 3 taon hindi naghulog ang company. Kinaltasan ng empleyado, kinawawa yung mga manggagawa, na yung manggagawa, kung wala yung manggagawa, yung kumpanya niya, hindi yan magtagumpay. Diba? Hindi hinulog 3 taon. Oh, hinahamon ko sila ngayon, mga taga-gobyerno. Full kayo. Bakit? Hindi ninyo yan nakita? Ang dami, bas kampanya, hindi naghulog. Ano nangyari sa inyo? Ito, mga driver nandito, katabi nila pasahero. Paano maging safety ito pasahero kung ampas natin pinababayaan na dapat yan tugunan ng pansin ng gobyerno? Di ba? Oh, balik tayo ngayon. Sa binanggit, nagkasama kong kaed. Pasensya na kayo, maglilecture lang ako ng konti. Habaan mo. Doon na muna. Sa minimum wage ko, no? Gandang pakinggan. Ako di ko na ilalayo. Sa akin pa rin. Halimbawa, 645 ang minimum wage. Mayroon dito mga taga-Bulacan, dito nagtrabaho sa Maynila. Mayroon taga Maynila na sa Batangas ang trabaho. Baliktad. Nasa Batangas sa Katira sa Maynila ang trabaho. 645 ang sweldo mo. Ako nasa Pasay lang. Pagbaba ko ng bahay, sasakay ako ng padyak ang minimum na pamasahe. 20. Balikan. Uuwi ko pagkahapon. Ibig sabihin, kailangan ko maghanda ng 40 pesos. Sasakay ako ng jeep. Malapit lang trabaho ko. Minimum lang ang babayaran ko. Magkano minimum ng jeep ngayon? 13 pesos. Madaling salita. Kailangan ko maghanda araw-araw ng 86 pesos. Magpakahirap ako sa trabaho, may 2 akong anak. Kakain na lang ako, mag-budget ako ng 120 maghapon. Magkano na? Madaling salita, isusurkat natin, di marami pang magsasalita dito. Mayroon na lang 470 matitira sa akin. Iupa ko sa bahay. Sa palagay, pinakamura, 6,000. Ang kurente ko 1,000, ang tubig ko 500, 7,005. Mayroon kang matitira na 6,690 sa isang buwan. I-budget mo yan araw-araw. 223 na lang ang matitira mo. May mag-aral ka pa. Paano mo buhayin pamilya mo? Magpapauto ka pa? Idiretso ko ngayon. Mga labor sector, mga manggagawa, kanina pa ninyo akong sinasabihan, kailangan magsalita. Andito na ako sa entablado. Makinig na tayong lahat. Sige, makikinig kami. Makinig tayong lahat. Sa panahon, pagdating
ng 2025 election. Huwag ninyo iputo ang mga kandidato na walang ibang ginawa kung hindi lulukuhin lang kayo. Maniwala kayo. Marami na ako ngayon nakita sa pag-ikot ko sa buong Pilipinas. Namimigay ng 1,000 sa bawat bahay. Hindi lang 1,000, mayroon pang 5,000. Preparasyon kuno. Kunin ninyo, tira ninyo yan, niluluko lang kayo. Pagdating ng eleksyon, makakaganti ka! Nabudol ka na, di ba? Kunin mo pira na iba-ibuto mo yung matinong kandidato para siya naman ang mabudol mo. Putulin naman puputol. Nabuhayan na kayo ng dugo kasi siguro naintindihan na ninyo na yung wage order hindi yan makakatulong sa inyo. Pagtulungan natin ngayon kung ang gobyerno hindi titiro. Warning pa lang ito. Nakita ninyo mga driver na dito, mga leader pa lang yan. Wala pa dyan ang linggo. Dahil itong Mass Transport Alliance sa buong Pilipinas ito. Pipilitin ko sasamahan ang rally na maisog sa buong Pilipinas kung kinakailangan. May parating ko lang sa ating mga driver na siya pinagsamantalaan. Ganon. Nakakalungkot isipin, pero hindi ako nalungkot dahil natutuwa kayo ngayon. Huwag ka nang umiyak, dahil tatapusin ko na ito. Tumutulo na kasi yung luha ng ibang mga kasama natin. Marami pong salamat.